Ang West Philippine Sea ay isang bahagi ng South China Sea na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay napapaligiran ng iba't ibang mga bansa at teritoryo tulad ng China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, at Brunei. Ang rehiyong ito ay kilala sa mga hidwaang pang-teritoryo at pang-ekonomiya na nagbubunsod ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga bansang kasangkot. Geoposisyon at mga hangganan. Ang West Philippine Sea ay may malawak na saklaw sa South China Sea, partikular sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga kapuluan tulad ng Spratly Islands at Scarborough Shoal, pati na rin iba pang mga bahagi ng karagatan at mga baybaying dagat na kinikilala bilang mahahalagang yaman ng dagat. Kasaysayan at geopolitikal na konteksto. Ang kasaysayan ng West Philippine Sea ay may malalim na ugnayan sa mga hidwaang pang-teritoryo sa South China Sea. Ang mga bansa sa rehiyon, kasama na ang Pilipinas at China, ay may mga naglalabang pag-angkin sa iba't ibang bahagi ng dagat na may mga isla at iba't ibang likas na yaman. Legal na balangkas at UNCLOS. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang pangunahing batayan ng mga legal na karapatan at obligasyon sa lawak ng karagatang pandaigdig, kabilang ang mga Exclusive Economic Zone, EEZ, at Continental Shelf. Ang Pilipinas, bilang miyembro ng UNCLOS, ay sumusunod sa mga prinsipyong ito sa pag-angkin at pamamahala sa kanilang EEZ. Likas na yaman at biodiversity. Ang West Philippine Sea ay kilala sa kanyang mayaman na likas na yaman at biodiversity. Kasama dito ang malalaking pangisdaan, langis at natural gas reserves, at iba pang likas na yaman sa ilalim ng dagat. Ang kagubatan ng mga coral reef at mga ekosistema ng karagatan ay nagtataguyod ng malawak na diversity ng marine life. Mga hamon sa kalikasan at pagsisikap sa konserbasyon. Bagamat mayaman sa biodiversity, ang West Philippine Sea ay hindi immune sa mga hamon sa kalikasan tulad ng overfishing, polusyon ng dagat, at pagkasira ng mga coral reef. Ang mga hakbang sa konserbasyon tulad ng pagtatatag ng marine protected areas at pagsusulong ng sustainable fishing practices ay mahalaga upang mapangalagaan ang likas na yaman ng dagat. Pangangalaga sa seguridad at dinamika sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay isa ring sentro ng mga isyu sa seguridad dahil sa patuloy na hidwaan at tensyon sa pagitan ng mga bansang kasangkot. Ang militar na puwersa, maritime patrols, at diplomatic engagements ay ilan lamang sa mga hakbang ng mga bansang nakikipaglaban sa kanilang mga teritorial na karapatan sa rehiyon. Epekto sa pampulitikang kabuuan at internasyonal na ugnayan. Ang mga diresolbong hidwaan sa West Philippine Sea ay may malaking epekto sa pampulitikang kabuuan at internasyonal na ugnayan. Ang pag-aangkin at pagpapatupad ng mga karapatan sa lawak ng dagat ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Soberanya ng Pilipinas at pambansang interes. Para sa Pilipinas, ang West Philippine Sea ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang interes at soberanya. Ang bansa ay nagsusulong ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng UNCLOS at iba pang internasyonal na batas. Ang pangangalaga sa soberanya sa West Philippine Sea ay isa sa mga pangunahing prioridad ng pambansang politika at seguridad. Legal na mga hamon at kaso ng arbitration. Noong 2013, isinampa ng Pilipinas ang isang kaso ng arbitration laban sa China sa ilalim ng UNCLOS na naglalayong linawin ang mga karapatan sa lawak ng dagat at ang legalidad ng Siam-Line claim ng China. Noong 2016 na nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas na ininbalido ang malawak na mga pag-angkin ng China at pinalakas ang mga soberanyang karapatan ng Pilipinas sa kanilang EEZ. Ang desisyon ng Arbitral Tribunal ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa internasyonal na batas at mapayapang paglutas ng mga hidwaan. Diplomatikong pagsisikap at bilateral na mga ugnayan. Ang diplomasya ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsulong ng kooperasyon sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan sa mga bansang kasama at mga internasyonal na partner upang talakayin ang mga isyu sa karagatan at palakasin ang regional stability. Mga pangarap at hamon sa hinaharap. Sa mga darating na panahon, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng West Philippine Sea sa harap ng mga nagbabagong dinamika sa geopolitika, mga hamon sa kalikasan. Ang wastong pangangasiwa ng likas na yaman, epektibong pamamahala ng pangangasiwa,
at mapayapang paglutas ng mga hidwaan ay mahalaga upang mapanatili ang pangmatagalang kaligtasan at kaunlaran ng rehiyon. Sa konklusyon, ang West Philippine Sea ay isang mahalagang bahagi ng South China Sea na kinabibilangan ng mayamang yaman, mga hamon sa kalikasan, at mga isyu sa seguridad at pampulitikang kabuwang. Ang pagpapanatili ng internasyonal na batas, pagpapaunlad ng maayos na pamamahala, at pagtibayin ang kooperasyon sa lahat ng mga kasangkot ay mahalaga upang masiguro ang kinabukasan at kapayapaan ng rehiyon.